So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron ito papagat na tinuro na mastermind, last will ni Cabral DPWH. Nagulat si Marcoleta, Lacson to Miss Tigo na. So, yan yung panonoorin natin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction and din kayo din bahalang umusga. No? So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportaan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Philippinoises. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nabamagat ng videong ito, tinuro na mastermind, last will ni DPWH Cabral. Nagulat si Marcoleta, Lacson to Miss Tigo na. So, Boss Balita TV, Philippinoises, send it to the Philippines, like, comment, share, subscribe, start. Gulat na balita, grabe si Lacson tumistigo na, last will ni DPWH Cabral, tinuro na mastermind, nagulat si Marcoleta. Ayon sa nakalap nating impormasyon, patay ang nag-iisang pwedeng magturo kung sino ang pinakaulo ng flood control scandal. Pero nakapag-iwan si dating DPWH Yusek Catalina Cabral ng isang text message sa isang senador na bulgar na ang ebidensya. Grabe si Lacson tumistigo na, last will ni DPWH Cabral, tinuro na mastermind, nagulat si Marcoleta. Tara balikan natin to. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Thank you very much, ating Yusek Cathy. More power to you, more power to you, and great health. God bless. Para masama po ko po sa NEP, sir. What's that? Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Thank you, Mr. President. I see that the Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor. What is the pleasure of Senator Marcoleta? Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate sa Di ko rin naintindihan yun. So, tinanong ni ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation or after oath-taking, Mr. President. After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong ako andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, Grabe, ano. Ako din, nahiwagaan ako nung makita ko yung number na 500. Sabi ko, ano yan? Yung Noche Buena ba yan? 500. Tapos parang code name pala nila, no? Parang siguro malabo namang 500,000 yan. So, pwede din namang 500 million yan. And I think malabo ding 500 billion. So, baka 500 million yan. Grabe, ano. Parang ang liit lang ng pera ng 500 million para sa kanila, no? 500. Parang tayo ba? Ang term sa, sa kalsada, yung piso is 100. Diba? So, parang na-known na siya na, meron kang piso dyan. Meron kang dos. So, parang 100 yon. Tapos ito, yung 500 nila, 500 million. What the heck? Ang tibay. now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa
mandate o sa exclusive. Hindi malinaw na ano yun, mangungumis yun. Di ba? Kumbaga, parang ano na lang din yun. Parang, oy, alam nyo na kung saan kayo dadaan na. Grabe, ano. Ay, malay natin, baka ni-refer lang din yan. Kunyari, may kakilala yung tao na yan. I-chat mo si ano. Di ba? Siya yung ano, bagong pasok. And, i-train mo yan. Pwedeng ganyan din. Diba? I-briefing mo yan kung ano yung kalakaran dito sa loob. Grabe, ano. Decade na pangungurakot, par. Authority ng executive branch. Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Ah, At agad pong tinanggihan ng ating Senate Alam President. ko po, alam ko Sinabi po. niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po Grabe, ano. Sobrang guilty pala talaga ni Cabral, par. Tapos yun nga, ang dating kasi, siya yung ano, nag-a-approach sa mga politician, ano. So siguro, umabot na rin siya sa point ng buhay niya na what the heck, di ko kayang harapin to lahat, ah. Diba? Kapag maglalaglagan to, ubos yung ano, baka 80% ng politiko sa ano, Pilipinas. Yari. Diba? Kaya bumigay. Ayun, karma. yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors. Na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, Sana yung mga paborito niya masali si Pulong, ha. Para masatisfy naman din tayo, par. Diba? Yan lang naman yung gusto natin. po siguro mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng TPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Oh. Ang gusto ko pong malaman ngayon, Understatement daw. bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, Grabe, no? So, concern. Sige, given. Pwede. Pwedeng concern talaga si Marcoleta sa part na yan. Grabe, parang hindi na to makatao, ah. Diba? Kasi, hindi na nakukontento sa ano eh, libo-libo, million, billion na eh. Okay. So,
Wala lang. Ba't parang nagugulat siya doon? Yung sa 50, hindi pwede yan. Yung iba nga, 51 billion, di ba? President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors shit. at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po Meron. matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan. Meron. Di ba? May mga na, di ba? Nababalitaan tayo. Ngayon nga may 51 billion daw. Di ba? Ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin, Billion yung ginagastos. So, sino bang gumagastos ng billion? Si Inday Lustay is ano lang naman 125 million, mga half billion. Sino ba yung magitan billion? ng emisary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikat. Grabe yun ah. Ano yung kandidato sa impyerno? Grabe, hiyang-hiya naman tayo doon sa sa mamamatay tao na administration. What the heck? Pupunta ba sa heaven yun? Sobrang galit niya kasi di ko talaga, my goodness. Dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and Para po yung walang kasalanan, huwag madamay. So, sino ba dito yung ibig sabihin niyang mga walang kasalanan na dadamay? Diba? Tanong natin, si Escudero ba? Si Estrada, si Villanueva, sila Sara Duterte, sila Paulo. Ano yun? Parang positibo siya na nadadamay lang yung mga yan na inosente. Yan ba yung ibig niyang sabihin? Tanong lang naman. Diba? the Republic of the Philippines. Thank you. Senator Alan Peter Cayetano, the erstwhile Minority Leader, is recognized. Mr. President, Future. hindi pa naman but Si thank you for that. Tsuki at And, saka si may 10K. I ask one of my mentors, Senator Lacson, if I can ask a few questions. Willingly to the gentleman from Taguig and the Republic of the Philippines. Thank you po. So, let me start with the biblical principle and why I agree with you, Senator. No? Biblical na Kasi sabi naman. sa Bible, it's not enough to do good. We have to prevent evil. So, I'm happy that despite na mas pinipig We have to prevent evil. Pero nakasuporta kay FPRRD sa crime against humanity. Di ba? Hindi man lang ma-call out dati yung yung mga reklamo ng mga kababayan natin na extrajudicial killings. Di ba? Evil kayo dyan. Ay nako. Ewan ko sa talaga inyo. ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us. Kasi syempre ang common thinking, na naman nangyayari dyan, na-absuel to them. No? But I do appreciate it. Kasi nga, it's not enough na ma-expose. It's not enough na may solusyon. Ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. And Tama. I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor. Nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Nakakatawa nga eh. Kailangan may managot tapos kapag ka may mga lumilitaw na pangalan na may mga kaakibat naman na ebidensya, huwag nyo idadamay sa ganito. Diba? Unfair naman, madadamay yung mga walang kasalanan. So, paano niya sabing walang kasalanan? Diba? Ito talaga ayaw talaga nilang tingnan yung mga ebidensya par. Like yung sa impeachment ni Bibi Sara. Diba maganda sana yun kung umabot dun sa pakitaan ng ebidensya eh. Kaso biglang inano talaga nila yung impeachment eh. Kaya hindi natuloy. Ano yun? Parang allergy sila sa mga ebidensya. Maybe. Hello, Garci. So ngayon parang hello, Darcy. hello, Love, Garci naman po goodbye. ba to? Oh. Basta yung, or ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, Hello, goodbye. love, goodbye. Parang hello, may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa na bayaran na, no?
Wow. So yung first question ko, Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang Ang ganda ni Madam ha, sa likod. Ano ba yan? Tauhan ba yan eh, ano? Cayetano. strategy, at narinig ko na to even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Nako. Definitely, and I hope the will of justice will grind more quickly this time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, nasa custody natin si Bryce Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kung sino daw yung klarong-klaro, dapat kasuhan na o ikulong na. So ang tanong, ano ba yan? Parang selective ba yan? Kasi yun nga, what if? What if lang naman? Tatamaan dyan yung mga mga kaalyado nyo na mga senador, congressman, or mga sino ba mga Poncio Pilato yan. Di ba? Baka maririnig na lang namin kapag ganyan yung gawin. Ba't madadamay ito? Di ba? Ba't napagbibintangan to? It's unfair. Baka may ganyan kaming marinig Diyos ko. Wag ganyan. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, na-pen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling improve Kasi tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato, talagang halatang pinalsify, swak na swak po and I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit, as I already promised, committed to him, to Secretary Vince Dizon, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, ibibigay ko sa kanya para kung ma-constitute na yung independent commission para magpapile. I think they're just waiting for the issuance of the executive order. Para na sa ganun, ma-transmit na agad at masimulan na agad yung pagpapile ng complaint. Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. So yun po yung ating problemang hinaharap na kaya nawawalan ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, well, technically, which is, will you be in favor of... Sa tagal naman talaga. Yan talaga yung mahirap, Yung justice talaga is sobrang slow, sobrang bagal. Kaya kita ko, hindi ko din naman masisisi yung yung mga kababayan natin sa sobrang bagal ng di ba? Ng justice dito sa bansa natin. I think kahit saang panahon naman yan, mabagal naman talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, if ever, for example, usaping national, involve yung mga big time politicians, why not siya? Parang i-prioritize siya. Di ba? Or siguro, dapat gumawa na lang ng bagong parang nagdidemand, di ba? Gumawa ng bagong I think yan yung trabaho ng ICI, di ba? Pero what if maggawa ng isang korte na intended lang talaga sa mga mga big time cases para matutukan talaga. Tapos mag-allocate sila ng maraming tao. Di ba? Kasi I think yan yung ginagawa ng ICI. Pero yung ICI kasi, since parang independent sila or bagong gawa lang sila, parang yung trust din ng mga kababayan natin, hindi din totally, di ba? Na parang marami din silang natatanggap na mga pamumuna, backlash or whatsoever. Diba? Pero why not ganyan na pabilisin talaga? Di yung ganyan. Minsan kasi kapag tatamaan yung mga kaalyado is wala, biglang yung forthwith tatakbo ng mga 6 na buwan. Diba? Yan yung nakakalungkot dyan. Kasi kayo dyan, may kanya-kanya kayong pag-understand kung ano nga ba yung batas. Diba? Forthwith, tapos dapat madalian, tapos yung isa, pag hindi pwedeng madalian, like what the heck, man. Sobrang FU ng talaga, system natin. Of partial committee reports, kung klarong-klaro, kasi nga may sistema na rin ng ombudsman na pagka nanggaling sa Senado o House, no? So I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now. But just to your point, di ba na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong
As of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na ghost na klaro? Napakarami sa Bulacan po, hindi lang namin na sinama. Ang bilang namin, mga 30 eh. So for example lang, Mr. President, no? Let's say sa 30 yon, meron 4, 5, 6 na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed, yung contractor. Tapos for example, kung may COA report, na lumabas sa COA report na yon na completed, edi pwede rin. Kung wala pa namang COA report, hindi naman kasama yon. But ang point ko, Mr. President, is that kasi pagka yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, paano kung ang Diba? involved dito? Kapag yung evidence klarong-klaro, ba't di ginawa yan nung sa impeachment ni VP Sara? Klarong-klaro yung mga ebidensya dun eh. Di ba? Ba't kailangan pa natin balikan yung 1-year bar rule na yun? Kung dapat dun tayo mag-focus sa mga klarong-klaro. Sayang. Dapat kung ano yung stand mo ngayon, yun din yung stand mo sa impeachment. Pero hindi. Duterte yun eh. So, maybe. That's the reason. Diba? Kasi isipin nyo, nagsilabasan na yung mga Merry Crispiatos, itong mga questionabling paano ginamit tong pera na to, pero wala. Klarong-klaro sana yon. Ay, naku, sa Bisaya pa, wapang kay klaro ay, diba? So, 1,000, 2,000, 5,000 tao, guguluhin lang po nila eh. Yes, Mr. President, and that is not without President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee nagsabit ng partial at ito yung pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, pwede natin ipadala sa Ombudsman or sa DOJ. And Mr. President, it will not affect the case. So, It will not affect so meaning the- if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, di ba, kung final na natin ngayon laban sa 5 tao, tapos bawal mo na i-file against 3 tao, yung 3 tao na yun ay mastermind, then we agree it will be a partial whitewash. Pero hindi, this is not the case here. No, the case here is that if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory or accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yun. Yes, Mr. President, as long as kompleto resibo. Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung prueba mo? That's right. Hindi Tama. ba? And that's part of the confuse them. So, one of the effects of today of naming 2 senators, burahin ko muna yung pangalan ng 2 senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng 2, sabihin natin hindi. Ay, sus. So kayo, tatanungin ko kayo, yung statement ba yan ni Cayetano is pro 2 senators yan or hindi? Di ba? Pinoprotektahan niya ba yung mga senator sa lagay na yan? Kayo na lang mag-analisa. Tatanungin ko kayo. Kung yung ina-appeal niya ba dyan is papabor sa 2 senators na pinangalanan or talagang fair lang? Di ba? Kasi baka binubuhat mo lang yung 2 senador na yan ha. Baka inaahon mo lang sila sa kumunoy ha. Lala. May chilling effect din yun eh. Para bang sinasabing, oy, pag nag-ingay din kayo, nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. Di ba? Ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond, pinangalan ka na tumanggap. Ngayon parang lumalabas is, nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Or yung, for example, no, if a state university now suddenly has a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng university na yon at gusto mong itayo yung building, parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. Paano ko yung building na yon na-inspect, wala rin namang mali? So, nakikita ko po na Ganon talaga. Kaya nga kakasuhan. Kaya nga ipapaliwanag. Di ba? At saka yung taong bayan kasi ngayon, tumatalino na. Di ba? Like, yung kay Estrada, gaano ka-lame yung ano ni Estrada. Hindi ko kilala, hindi ko close si Henry Alcantara. Tapos marami silang picture. Inimbitahan pa sa birthday. Di ba? Kaya di nyo rin masisisi talaga yung taong bayan kung ganyan sila mag-isip. Kasi yun nga, tumatalino na eh. Di ba? So yung ganyan na, kunyari ikaw yung presidente, ikaw yung mayari. Ganun na ba agad? Parang ganun talaga. Kumbaga, for example, may mga nangyayaring crime sa bahay nyo, syempre person of interest kayo. Kahit hindi naman talaga kayo yung gumawa. Part of the procedure yan eh. Diba? So yung kay kay Estrada, Villanueva, hindi naman talaga sila totally hinatulan agad na guilty sila. Kasi syempre innocent until proven guilty, diba? Yung admin naman ngayon, hindi naman gaya dati na parang encourage them to fight para wala na akong sakit sa ulo. Diba? What the heck, man? yes, we have to be thorough,
But tama po kayo na pag walang resibo, in fact, umaabot nga minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi man sinabing may problema sa project na yun. Yeah, speaking of chilling effect, Mr. President, I remember, no, just occurred to me, noong yung na policy issue exploded right in our faces, ako pa mahimbing ang tulog ko noon kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing ang tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan. Pagbukas ko ng dyaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And similarly, in this particular issue, pag ako po naturo, baka manghabol ako ng taga. Well, una-una, Mr. President, Diba? alam naman po natin relationship natin dalawa. We don't always agree, but you've always looked over my back then. I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and of course, the Senate President sa DFA. But alam niyo, Mr. President, unfortunately, gusto ko man matulog po kayo na mahimbing pag tinanggap niyo yung trabahong yan. Kasi natandaan niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado or may mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay, isasama kayo sa listahan. And like you, matahimik ang maganda tulog ko. Bakit po? Because medical, ginagamit ko po noong time na yon yung pork barrel, pero panay medical assistance and walang cash. Hindi ako naglagay sa kahit anong NGO, sa kahit anong so mahimbing ang tulog. But then before mag-end yung hearing natin, may nilabas naman sila. Walang project, walang advance, pero natulungan ko sila. So pwedeng biglang may mag-appear diyan na sabihin si Senator ganito, si Congressman ganyan. Pati presidente pwedeng sabihin, actually nagbigay ako ng eleksyon diyan. And because walang resibo, the reality it could be true or not. So I'm just happy that Why not ano na lang siguro? Tingnan na lang natin, 'di ba? Na yung part na sige sabihin na natin may mga honest talaga na politicians. 'Di ba? Pero men, I think marami or majority siguro, ewan ko. Kayo, ito opinion ko lang naman 'to. I think majority talaga sa politicians is, yung angad SOP, mga kickbacks, yung mga bigay. Tapos yung iba naman, the rest, na mga kupal talaga, di ba, is nangungurakot talaga, nagnanakaw talaga sa pera ng bayan. Di ba? Pero, syempre, asa sa inyo na lang din yan kung talagang wala talaga kayong kinalaman, kahit pa pangalanan kayo, kaya nyo namang i-explain yan 'di ba? Parang ang lumalabas kasi dito na baka si Estrada at saka si Villanueva pinangalanan lang dahil sila yung nag-iimbestiga. Sige, sabihin na natin na pangalanan nga lang sila. Pero syempre may yung mga ibinabato kasi sa kanila medyo may kasi, 'di ba? May mga pitik kasi. 'Di ba? Hindi lang naman sila random na pinangalanan. Kaya nga silang dalawa yung napagbubuntunan, sila yung dalawa yung napagfofokusan kasi sila yung parang litaw na litaw sa ebidensya Kayo, kung pangalanan man kayo, mahihirapan yung magtuturo sa inyo kasi wala silang maituturo Diba? Siguro, expected ko, meron pang ibang senador na ituturo yan. Pero I think hindi mauubos or hindi malalahat ang senador. Kasi parang pinapalabas dito or parang ang ibig sabihin ni Cayetano dito, what if, di ba? Darating yung time na tayo lahat ituturo dito. Which is, alam niyo naman, si Ping Lacson, malabo siyang maituro. Kasi wala naman siyang pork barrel talaga. Di ba? Ay, nako, 10K. we discussed that I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to my second to last point, Mr. President. I thank you for the very comprehensive list of laws. Kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of having a Senator Lacson is he was not only an ordinary policeman, a chief PNP, and also, what was the official designation sa PACC? Chief po. Chief, ng no? Presidential Anti-Organization. So yung build up, yung investigasyon at build up, likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo kung hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build up walang investigasyon no? So I'd like to bring to point, just like Senator Villanueva, tatanong ko sana to. Actually, sumulat ako kay Chairman Marcoleta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang hepe ng BIR. At kasi nabasa ko sa dyaryo, nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon. But nung araw po, isang lowa lang sa isang taon. Ngayon, 3 po o 4 pwede. So maraming nagrereklamo na tuloy-tuloy yung mga lowa. So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last 3 years kaya, itong nakakakuha ng bilyon-bilyon, na-issuean kaya to ng lowa ng BIR, ng regional directors? And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, diba? Makikita mo sa audit Ang point ko, Mr. President, gusto ko idagdag yung Al Capone theory. Na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, sa prostitution, sa smuggling, pero kitang-kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion.
Yes, I fully agree, Mr. President. Ang problema, as pointed out by our Senate President during his interpellation, sinabi niya, merong isang contractor, ito yung Alpha and Omega, may kaso na sa Court of Tax Appeals, nirenew pa uli ng pickup yung kanyang lisensya. So how can you reconcile kung hindi systemic yung corruption? Under the table din kasi. May mga kumag din kasi tumatanggap ng I don't know what is, ano? No, I agree, but someone we know very well commented and was congratulating you. But sabi din niya, o tandaan natin, hindi lang DPWH, marami pang iba. I think nabanggit niya BIR. Siya nagbanggit, hindi ako. But ang point ko, if we really want to get away with, if we want them to get away, we do not address the culture. And I think this has been your life's work, not only to expose, but to, that's why nga, True, yeah. that's why nga pagdating sa pork barrel, you decided na, hindi na, because you want to get away, you want to take away, not get away, you want to take away that culture, you want to replace that culture with a culture that doesn't promote corruption. So natutuwa ko na yung customs, umakto kaagad, hinabol yung mga sasakyan. Natutuwa din naman ako sa BIR na nag-issue kaagad, tinignan, nag-issue ng LOA, I think pag-executive session bago nila i-submit. But I want to look deeper, Senator Kuya Ping, na sana matignan din natin ano pang ibang ahensya ang pinagtakpan tong mga, kasi ang isang tinitingnan ngayon ng BIR, social media. Pero kung makikita natin yung tinagurian Nepo babies, grabe po yung yung kayamanan nandun So ordinarily, kung anak po yan ng mga oligarchs natin, na BIR na yan For all I know, baka na BIR na. Hindi ko lang sure, but baka pwede nating tignan. And the last point, Mr. President, may I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Cathy. May isa lang po akong comment kung papayag kayo. That's the most popular and most demanded part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. By the way, I asked the permission of the Senate President if I could... Yes, of course, Mr. President. And of course, Ang gaganda yung nila. Mr. President, we are covered by immunities and by plenary power, precisely so that in aid of legislation, we can do this. And yung Blue Ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko, sumagot ang BIR, pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako naka-attend ng huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. Hindi rin kami naka-attend kasi busy kami nagbibilang ng numero. The hearing before that, natanong ko si Yusek Cathy kasi may tinatawag na IAW, which is 3.5% ng lahat ng project. Yes. At part dito po yung testing, yung pang-monitor ng project. Sa 3 taon, umabot ng 100 bilyon na napupunta sa DPWH. Sa central office. Pwedeng sa central office, pwede din pong Alam niyo, Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking bawas yan doon sa dapat gastusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, di ba? Gano'ng kalaki yan? But ang point ko po, biglang hindi lang amnesia Parang ang sagot ni Yusek Cathy pa na hindi niya alam, etc. Tapos tinanong ko siya doon sa geotagging. Sabi ko, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging, hindi din daw niya alam dahil sa planning. So I just wanted to point out. Mr. President, if I may interrupt, yung geotagging na yan, panahon pa ni Secretary Singson, ginagawa niya na yun Pagka meron tayong budget deliberation at nandiyan sa plenaryo, magtanong ka sa kanya ng yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa Yes. iPad niya, sasabihin sa iyo So the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo execom. Pero Parang ito si Yusek Cabral. Ito yung isa sa mga deads din na talaga gigisahin pa rin Like for sure, di talaga matatahimik yung kaluluwa ng taong to Di ba? Sobrang pala to. Dito pa lang sa convo, siya mismo yung nag-i-initiate Di ba? Siya mismo yung parang, ibinibigay niya yung loyalty niya siguro. Di ba? Hype na yan. dito po sa text message, ang linaw sabi niya, tingnan niyo para ma-vet ko. Redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So, one, malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok, except that mas may guidelines sa umpisa. But number two, it just shows that yung sagot ni Yusek Cathy is so different from her text. Kasi sa text pag tignan mo, parang napaka-organizer, tignan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy, ibig sabihin kung yung project na pinasok mo na ng Mr. iba. President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pero even if Standard na sagot niya yan. even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, ang layo, Pro forma yung text na yun. yes. But ibig sabihin, Senator, ang layo sa sagot niya ng, sir, hindi ko departamento yan, hindi ko alam. Di ba? So I'll stop there, Mr. President, and look forward to what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearings. Democracy is messy. But having a Blue Ribbon Committee, having the House Committee, having an independent body, having COA, having BIR, whether it was the ZTE, whether it was the fertilizer scam, whether it was Farmally,
it has shown that Uy. the combination of Parmali. My goodness. Parmali. Minention pa talaga, no? investigations ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung squid tactics can happen. But let me just affirm my personal view that napaka-importanting tool ng Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon, and I look forward to working whoever will be designated by the majority. Thank you very much, Senator Lacson. Thank you. Mr. Senate President, salamat po. Now that you mention it, So yan, hanggang dito na lang muna para tapusin muna natin dito. Ang haba ng mga 10K, mga 10,000 minutes din yun na ibang klase. Kay Marcoleta, 2,000 minutes lang eh. So kay Senator Cayetano, mga 10,000 minutes din. Sobrang haba. So, kayo na lang bahalang humusga doon. Excuse me. So, again, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Boss Balita TV, supportan nyo yan. Tapos, syempre, yung channel natin, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe din. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, Boss Balita TV. So, also courtesy din sa Senate of the Philippines. So, yeah. That's it, par. So, kayo na lang bahalang humusga, na yung ni-raise na concern ni Senator Cayetano about dyan sa pagngangalan kasi parang squid daw yung style. Ang problema kasi dito sa atin yung issue kasi ni Jinggoy at saka ni Villanueva, hindi mo rin pwedeng masasabi talaga na na paninira lang siya kasi yun nga, pwede namang may mga basihan din yan. Kaya nga meron tayong korte para malaman talaga kung di ba? Kaya yun, akusahan, kakasuhan. So, dapat sana hindi tayo biglang tatalon sa word na baka siniraan ng to, something like that. Kasi yun nga, may mga lumalabas din naman ng mga larawans, di ba? Alam nyo yung part na ang problema kasi sa bansa natin nahati tayo ng tatlo or dalawa, apat sa loyalist, DDS, Pinks, tapos pa ba yung kunyari yung average lang, yung nasa gitna lang. So apat, Pinks and yellow is isa lang yun 'di ba? So nahati tayo. So meaning kahit sino kasi, 'di ba? 'Di ba? For example dito, sinabi ni Cayetano na squid tactic or yung tuturuan, magbabatuhan. Wala talaga tayong choice kundi analisahin talaga lahat ng 'di ba? Mga ebidensya na lumalabas. Kasi kung usapang lang, kahit namang investigation gawin nyo dyan, kahit sino yung maging leader sa Blue Ribbon, sino yung maging Senate President, kung hati-hati yung mga tao, meron talagang lilitaw, natutuligsa, or hindi magtitiwala, di ba, sa way of investigation. Kaya nga yung ICI, good sana yung ICI. Kaso lang, may mga hindi naniniwala. Sino yung hindi naniniwala? Di malamang yung mga DDS kasi sila yung tatamaan So meaning, porket ba hindi siya pinaniwalaan, hindi na siya totoo. Yan yung problema dito sa bansa natin 'Di ba? Kasi kapag katatamaan yung mga kasama, idolo, or yung mga kaalyado, biglang ganito na yung mga banat, squid tactic or whatsoever. 'Di ba? Kinumpara pa yung kay Villanueva at kay Estrada, magkaiba naman yun. So ngayon, kung napuno na yung cellphone ko, napuno yung cellphone natin. Okay pa. So, ayun, hanggang dito na lang muna. Yung phone ko nag-pop up siya na full na daw siya. Umabot kasi ako ng 40 minutes, So, yeah, I think hanggang dito na lang muna. Anyways, kayo na masasabi nyo dito kay Cayetano. Doon lang ako natawa sa part na parang yung evil siya. 'Di ba? Dapat yung ganito yung justice. Tapos, sa panahon naman nila wala namang ganyan. Kay Marcoleta, galit na galit pa siya doon sa Tapos sa mga kagrupo nila, hindi man lang nila masita, di ba? Yung sobrang weird lang, di ba? Nadali pa yung usapan na billion-billion. Tapos, meron din isang tao dyan na billion-billion din. Aray ko. Ang gulo-gulo talaga. So anyways, tapusin ko muna dito. Pasensya na kayo kasi nag-notify yung cellphone natin na memory full na daw, So, yeah, parang napahaba yung natin. Tapos, palubat pa. Wala talaga. So anyways, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino IC's out.